Napamura ng malakas si Micaela at nasapo niya ang kanyang ulo. Nasa loob siya ng ATM booth at ilang beses na niyang tinangkang mag-withdraw pero inuluwap ng machine ang kanyang card. Ilang ATM machines na ba ang napuntahan niya? Kung hindi offline, your transaction cannot be processed. Ang rumihirestro sa monitor sa tuwing mag-withdraw siya. Maliban sa savings niya sa bangko, ay wala na siyang ibang pagkukunan ng pera. 100 piso at ilang tagpipiso lamang ang laman ng kanyang wallet. Alam niyang hindi sapat iyon, lalo na at nag-aalboroto na ang kanyang tiyan sa gutom. Kung kakain pa siya, ay mababawasan ang pera niya at siguradong kulang iyon para makarating siya sa pupuntahan niya. Pero saan nga ba siya pupunta? Napakagatlabi siya. Parang gusto niya magsisi sa kapanghahasang nagawa niya. God, ano ang gagawin ko? Hindi ako makakilos ng walang pera. Isa pa, hindi ko gaanong alam ang pasikot-sikot sa Maynila. Nangiligid ang mga luha sa kanyang mga mata. Papa, bakit mo ginawa sa akin ito? Tuluyan na siyang napaiyak. Ang takot na nararamdaman niya ay nauwi sa pagkamuhi sa kanyang ama, na siyang sinisisi niya kung bakit siya nasuong sa ganoong problema. Sigurado siya ito ay may pakana kung bakit hindi siya maka-withdraw sa kanyang savings. May hinala siyang ipinahold nito ang kanyang account nang matuklasan nito ang kanyang paglalayas. Iyon pa naman ang tanging inaasahan niya para makapagsimula siya ng panibagong buhay na malayo sa manipulasyon nito. Napalingon siya nang marinig ang malakas na katok sa glass door ng ATM booth, pero hindi niya iyon gaanong pinagtutuunan ng pansin. Nalilito siya at hindi niya malaman ang gagawin. Hindi niya alam kung paano pagkakasyahin ang natitirang pera. I hate you, Papa. I hate you. Napahagulgul siya. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang bag. Pagkakuway, humugot siya ng malalim na hinga. Okay. Fine. Tumigas ang kanyang anyo nang pahirin niya ang kanyang mga luha. Kung sa palagay mo, papayag na ako sa gusto mo dahil sa panggigipit mo sa akin, nagkakamali ka. Kahit gumapang ako sa hirap, ay hindi mo ako mapapayagan sa mga plano mo. Never. Sabi niyang tila may kausap. Nagulat siya nang muling may kumatok na tao sa labas ng booth. Nayayamot na humarap siya sa pinto at nakita niya isang matikas na lalaking hindi na ikubli ang pagkakainip sa mukha. Isa pa ang Herodes na ito. Padarag na binuksan niya ang pinto. Ano ba? Angil niya rito. Sorry, miss. Pero nagmamadali ako. Kasi kaya't kinakatok na kita. Kanina ka pa yata riyan. I'm sure. Tapos ka na sa transaction mo. Baka pwede kami naman. Kami? Nakataas ang kilay na nilingan niya ang paligid. Mag-isa ka lang naman. Actually, marami kaming naghihintay kanina, pero nainip na sila kaya umalis na lang. Malumanay na paliwanag nito. Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Ganoon? Bakit hindi ka pa sumunod sa kanila? Pareho na naman tayo nagmamadali, kaya maghintay ka. O kung gusto mo'y maghanap ka rin ng ibang ATM machine. Dahil hindi pa ako tapos. Mataray na sagot niya. Umiiling na tumitig ito sa kanya. Okay. I'm sorry kung naistorbo kita. Ituloy mo na ang transaction mo para matapos ka na. I'll just wait here until you finish. It's a waste of time kung maghahanap pa ako ng ibang ATM machine. Gayon nandito na ako. Anyway, kanina pa naman ako naghihintay, kaya pangangatawan ko na.
Seryosong pahayag nito. Bahala ka. Naiinis na isinara niya ang glass door at muling ipinasok ang card. Pero muli rin inuluwa iyon ng machine. Pagkatapos na sumubok uli na makapag-withdraw, nagigigil na kinuha niya ang card. Ano na ngayon ang gagawin niya? Muli siyang sumulyap sa labas ng booth. Nakita pa rin niya ang lalaki. Nakapamulsa ito habang matyagang naghihintay. Napakatyaga naman ng lalaking ito. Hindi na siya nakakahalatang sinasadya kung magtagal dito sa loob. Sa isip-isip niya, kung nakakamatay lang ang Iraq, ay baka kanina pa ito bumalagta. Sa kabila ng problema niya, ay umiiral pa rin ang pagkasuplada at pagkamataray niya. Madigas ka sa paghihintay. Tingnan natin kung hanggang saan aabot ang pagtsatsaga mo. Napasandal na humalikip-kip siya sa machine. Wala siyang balak na lumabas hanggat hindi ito umaalis. Pero bigla rin siyang natigilan. Ano ba ang kasalanan nito? At tila ito ang pinagbubuntungan niya ng galit at sama ng loob. She was in big trouble. Kung paiiralin niya ang pagiging immature niya, ay siya rin ang matatalo. She had to move on and face her problems. Kailangan gumawa siya ng paraan upang mapanindigan niya ang kanyang paglalayas. Kung hindi, ay baka pagtawanan siya ng kanyang papa. Nakasimangot na muli niyang isinukbit ang kanyang backpack. Mabigat ang mahahakbang na lumabas siya sa booth. Hindi maiwasang magtama ang paningin nila ng lalaki nang tuluyan siyang makalabas. What? Pinanlakihan niya ito ng mga mata nang makita niyang nakangisi ito. Pero sa kabila ng nararamdamang inis, ay hindi niya napigilan ang sariling humanga rito. Napatulala pa nga siya nang ganap na makita ang mukha nito. Gwapo ito, matangkad, at napakakisig sa suot nitong all-black muscle skirt at slack. Ang mga mata nitong nakatitig sa kanya, parang nanunuot sa kanyang kalamnan. At ang mapupulang labi nito ay parang kay sarap-sarap humaling. Tumikhim ito. So, what did you find out? Ha? Bigla siyang tila nahimasmasan. Kunot noong tinitigan niya ito. What do you mean? Kunwari ay hindi niya alam ang ibig nitong sabihin. Pilyong ngumiti ito. Lalo siyang na-mesmerize nang makita niyang pantay-pantay at mapuputing ngipin nito. Gising ba talaga ako? O nananaginip lang at feeling ko ay nasa Olympus ako? At kaharap ang isa sa mga deuses na itanong niya sa sarili. You are staring at me as if you are judging me. Pumasa ba ako? Lalong lumawak ang ngiting nakaguhit sa mga labi nito. Ha? Nakaramdam siya ng pamumula nang magtantong nahalata nito ang kanyang pagkatulala. I'm just wondering. Medyo sumeryoso ito. May withdraw pa kaya ako? I'm afraid. Nakuha mo na ang lahat ng laman ng ATM machine. Tatawa-tawang sinulya pa nito ang kanyang sukbit na bag. Nakuha agad niya ang ibig nitong sabihin, kaya lalo siya nakaramdam ng pamumula. At sa pagkakataong iyon, magkahalong galit at hiya ang naramdaman niya. Sa harap-harapang pang-insulto nito sa kanya. Why not get inside and find out for yourself? Naningkit ang mga matang na hinarap niya ito. Kaagad ay itinaas naman ito ang dalawang kamay nang makita ang kanyang reaksyon. I'm sorry. I didn't mean anything. I'm just trying to lighten up our conversation. Namumula ka na kasi at mukhang natutulala sa kagwapuhan ko. Kinindatan pa siya nito.
Lalong sumulak ang kanyang dugo sa sinabi nito. Napaka-conceited mo. Lumakas ang tawa nito. Tila tuwang-tuwa ito sa ipinapakita niyang pagkapikon. Hambog. Inis na tinalikuran niya ito. Halos umusok ang buong buunan niya sa galit. Totoo naman ang sinabi ko. Hindi ba? Pahabol nito. Talaga? Sigaw niya bago ito tuluyang iniwan. Narinig pa niya ang malakas na tawa nito. Ang yabang ng kulukoy. Sayang. Totoong gwapo pa naman siya. Pero ubod ng yabang. Saan siya ngayon pupunta? Gabi na. Tanging mga ilaw ng kalye at ilang establishment ang nagbibigay liwanag sa paligid. Nagpapaligsahan ang ingay ng mga busina ng mga sasakyan. Mabigat ang traffic. Halos hindi na sumuusad ang mga sasakyan. Siksikan ang mga tao sa sidewalk. Idagdag pa ang mga vendor na paharaharas ng mga paninda sa daan. May mga nakalatag pang mga karton. Naisip niya magiging tulugan iyon ng mga pulubi at mga street children. Siya kaya? Saan kaya siya pwedeng matulog? Napakagat-labi siya. Hindi pa niya alam kung saan siya magpapalipas ng gabi. Kumakalam ang kanyang sikmura. Medyo mahilo-hilo na siya sa gutom. Lalo pang nanginginig na rin ang kanyang mga tuhod. Hindi siya dapat manatili sa ganoong sitwasyon. Kailangan makahanap siya ng trabaho. Pero anong trabaho? Oo nga't college graduate siya. Pero hindi naman niya nadala ang kanyang credentials at transcript of records. Sa pagmamadali niyang makaalis sa kanilang bahay, ay nakalimutan niyang dalhin ang mga iyon. Pati ang kanyang cellphone, na maaari sana niyang gamitin para makontak niya ang kanyang kaibigan na nasa Maynila, ay naiwan din niya. Ang tanga ko. Maglalayas na rin lamang ako. Hindi ko pa pinaghandaang mabuti. Nanggigigil na paninisi niya sa kanyang sarili. Para tuloy suntok sa buwan ang ginawa kong paglalayas at pagmamatigas kay Papa. Muling nangiligid ang mga luha niya, pero agad niyang pinahid iyon. Hindi ako dapat umiyak. Hindi ako susuko. At lalong hindi ako makakapayag sa gusto ng Papa. Mariing naiusan niya sa sarili. Muli niyang naalala ang problemang tinakasan niya. No, Papa. Hindi ako makapapayag sa gusto mo. Padarag na tumayo siya. Pagkatapos niyang marinig ang plano nito. Whether you like it or not, you have to obey me. Ako pa rin ang iyong ama. At alam ko kung ano ang makakabuti sa iyo. Huwag mo akong susuwayin. Kilala mo ako. Matamang tinitigan siya nito. Pero Papa, kaligayahan ko ang nakataya rito. Buhay ko ito. Kaya mas alam ko kung ano ang makakabuti para sa akin. Hindi niya maitago ang pagdaramdam niya rito. No. Tapos na ang usapan namin ng kaibigan ko. Just prepare yourself. Because one of these days, pupunta siya rito para magkita kayo at mapag-usapan ang inyong kasal. Siya ang gusto ko para sa iyo at hindi ang boyfriend mong lampa at walang buto. Mahal ko si Alex. Siya ang gusto kong maging asawa. At hindi ang Herodes na pinipisil ninyo para sa akin. Hindi maaari. He's not meant for you, Iha. Pera lang ang habol niya sa iyo. Hindi ka niya totoong mahal. How sure are you, Papa? Ikaw ba ang girlfriend niya? Para malaman mo ang damdamin niya sa akin? Pauyam na tinitigan niya ito. Huwag kang pelosopo, Micaela. Huminahon naman siya. Nang panlakahan siya nito na mamata. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon si Alex na mapatunayan na mahal niya ako? You don't know him well. And yet, hinuhusgahan mo na siya kaagad.
Umiling na bumuntong hininga ito. Nabubulagan ka na sa pagmamahal sa lalaking iyon, kaya hindi mo nakikita ang mga kapintasan niya. Hindi ka niya mahal. Maniwala ka sa akin, iha. No. Mariing tutol niya. Walang sariling disposisyon ang nobyo mo. Nakausap ko na siya. At hindi ako nagkakamali sa pagkakilala sa kanya. Inilabas niya kaagad ang tunay na ugali niya. Umahon ito mula sa kanyang upuan sa loob ng opisina nito at nakapamulsang dumungaw sa bintana. Wala na si Alex dito sa Baguio. Natitiyak kong sa mga sandaling ito ay nagpapasasa na siya sa halagang ibinigay ko sa kanya. Kapalit ng pag-ibig na ipinagmamalaki mo sa akin. Pumihit ito paharap sa kanya. Mahal kita, anak. Kaya ko ginagawa ang mga bagay na iyon. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi mo. Sinisiraan mo lang sa akin si Alex. Kilala ko siya. Alam kong mahal niya ako. Really? Kung ganoon, ay nasaan siya ngayon? Hindi ba't 2 linggo na siyang hindi nagpapakita sa iyo? At dito na po nagtatapos ang part 1 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.